Isang mainit at naglalagablab na mga kapapasok na balita. Sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang kakayahan ng ating sandatahang lakas, isa na namang mahalagang yugto ang naabot ng Philippine Air Force, PAF. Nitong mga nakaraang linggo, lumabas sa social media ang ilang video na nagpapakita ng isang Bell 412 helicopter body na ibinababa mula sa trailer truck na pinaniniwalaang bahagi ng unang batch ng Subaru Bell 412 EPX combat utility helicopters na dumating na sa bansa. Batay sa pinakahuling mga ulat at video clips na kumakalat online, lumilitaw na ang unang dalawang unit ng Subaru Bell 412 EPX combat utility helicopters para sa Philippine Air Force ay dumating na sa bansa, na ipinapakita sa isang video habang bina-unload ito mula sa trailer truck. Walang tiyak na petsa ng pagdating na binanggit sa video o post, kaya hindi pa opisyal na naaprobahan ang eksaktong araw ng pagdating. Ang nasabing proyekto ay kilala bilang Additional Utility Helicopter o Bell 412 Acquisition Project na bahagi ng ikalawang listahan ng Horizon 2 phase ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Sa ilalim nito, 8 bagong helicopter ang bibilhin upang palakasin ang kakayahan ng Air Force sa larangan ng combat support, disaster response, search and rescue, at troop transport. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay tinatayang nasa 6.3 billion pesos hanggang 6.4 billion pesos, ayon sa mga tala ng Department of National Defense, DND, at mga impormasyong inilabas ng mga independent defense observers gaya ng Max Defense Philippines at PH Defense Resource. Ang Subaru Bell 412 EPX ay isang modernong bersyon ng kilalang Bell 412 utility helicopter na produkto ng pakikipagtulungan ng Subaru Corporation ng Japan at Bell Helicopter Textron ng Estados Unidos. Ang modelong ito ay ang pinakabagong bersyon ng 412 series at idinisenyo upang maging mas matibay, mas epesyente, at may mas advanced na avionics system kumpara sa mga naunang variant gaya ng 412EP. Mayroon itong dalawang turboshaft engines na nagbibigay ng sapat na lakas upang lumipad sa matataas na altitude o mahirap na kondisyon ng panahon. Ang cockpit nito ay digitalized at glass-type avionics na mas ligtas at mas madaling gamitin ng mga piloto. Maaari itong magsakay ng hanggang 14 na pasahero bukod sa piloto at co-pilot, at may kakayahang magdala ng kargamento o kagamitan sa pamamagitan ng external sling load system. Hindi lamang ito ginagamit sa combat o military missions, ginagamit din ito ng iba't ibang bansa sa disaster relief, humanitarian aid, at rescue operations, dahilan kung bakit ito ay itinuturing na multi-role helicopter. Ang pagdating ng mga bagong Bell 412 EPX helicopters ay isang malaking dagdag sa operational readiness ng Philippine Air Force. Sa kasalukuyan, ang Air Force ay may ilan pang Bell 412EP na ginagamit ng 15th Strike Wing at 505th Search and Rescue Group, ngunit marami sa mga ito ay nagagamit na ng matagal at nangangailangan ng masusing maintenance. Sa pamamagitan ng 8 bagong unit na ito, madadagdagan ang bilang ng mga operational helicopters ng PAF. Magkakaroon sila ng mas mataas na kakayahan sa pag-transport ng mga sundalo patungo sa mga conflict area o disaster zones, pagsasagawa ng rescue operations sa mga lugar na nasalanta ng bagyo, lindol, o baha, pagdadala ng supply at kagamitan sa mga malalayong detachment, at pagsuporta sa combat operations ng Army at Marines sa mga malalayong probinsya. Hindi rin dapat kaligtaan na ang mga ganitong helicopter ay may vital role sa humanitarian missions.
Sa mga nakaraang taon, napatunayan ng Philippine Air Force ang halaga ng mga helicopter sa mabilis na pagresponde tuwing may kalamidad. Sa pagdating ng mga bagong Bell 412 EPX, mas magiging mabilis at epesyente ang kanilang paggalaw. Ang proyekto ng Additional Utility Helicopter Acquisition ay hindi lamang simpleng pagbili ng bagong sasakyang panghimpapawid. Ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng Armed Forces of the Philippines na tinatawag na Horizon 2, kung saan ang layunin ay i-modernize ang core equipment ng Air Force, Navy, at Army upang maabot ang tinatawag na Minimum Credible Defense Posture. Kasama sa Horizon 2 ang iba pang malalaking proyekto gaya ng pagbili ng Black Hawk helicopters mula sa Poland, pagdating ng A-29 Super Tucano light attack aircrafts, pagsisimula ng Multi-Role Fighter Acquisition Program, at pag-upgrade ng mga radar at air defense systems ng bansa. Sa kontekstong ito, ang pagdating ng mga Bell 412 EPX ay isang maliit ngunit mahalagang bahagi ng kabuuang larawan, isang larawan ng bansa na unti-unting bumabangon at nagsisikap na magkaroon ng sariling kakayahang depensahan ang sarili laban sa anumang banta, habang tumutugon din sa pangangailangan ng sambayanan sa panahon ng sakuna. Mahalagang banggitin na ang mga helicopter na ito ay hindi direktang ginawa ng Bell sa Estados Unidos. Ang mga ito ay ginawa sa ilalim ng lisensya ng Subaru Corporation sa Japan, na kasalukuyang nagpo-produce ng 412 EPX para rin sa Japan Ground Self-Defense Force, JGSDF. Ang pakikipagtulungan na ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng depensa. Ito rin ay patunay ng pagtitiwala ng Pilipinas sa kalidad ng teknolohiya ng mga kaalyado nitong bansa sa rehiyon, at isang simbolo ng kooperasyong pangdepensa sa pagitan ng mga demokratikong bansa sa Asia-Pasipiko. Sa ngayon, ang dalawang helicopter na dumating ay kailangang sumailalim muna sa final assembly at inspection bago opisyal na i-turnover sa Philippine Air Force. Ang ganitong proseso ay karaniwan sa mga imported na sasakyang panghimpapawid upang masiguro ang kaligtasan, kumpletong dokumentasyon, at tamang pagsasanay ng mga crew. Matapos ang final inspection, inaasahan na opisyal na ibibigay ang mga helicopter sa Philippine Air Force bago matapos ang 2025 o sa unang bahagi ng 2026, kasabay ng inaasahang pagdating ng iba pang 6 na unit.